Lacto Coffee, probiotic food supplement. Kay sa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitan healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ako di ay si Paulo Uy, ako ang Chief sa Investment Promotions Office diri sa Province of Cebu. Aniya kita diri karon sa tabok sa Kapitolyo. Usa kini kadako nga programa sa Kapitolyo nga gipanguluhan sa Provincial Agriculture's Office. Akong role diri pagtabang sa digitalization ug unsaon nato pag-expand sa market sa ato ang mga manindahay diri. Kay kanila ba in town sila mga farmers o gikan sa ni sila sa iyang mga lungsod diri sa Province of Cebu. So for the first time 51 ka LGUs, 44 municipalities, 6 ka component cities o isa ka highly urbanized city nga naa diri karon nagtigom kay para i-promote ang atong mga produkto baligya diri sa Province of Cebu sa ato especially sa mga agriculture. Unya usa sa atong programa nga gipanguluhan karon ni Gobernador Pam Baricuatro mao ang Shopitolyo, the first ever nga maghimo ta og online store para sa ato ang mga gagmay nga mga negosyante. Hopefully, this will become big kay ato gining paningkamutan, tabangan nato ang ilahang mga production, tabangan nato sila sa ilang packaging para mahimong world class ang ilahang mga produkto. Thank you.
Ako din si Dr. Roldan Hugo Sarahena, ang Provincial Agriculturist sa Cebu. Niyataron sa ato ang tinuig nga kalihukan kining pagselebrar sa 457th founding anniversary sa atong lalawigan sa Subo. Di doon na tay week-long tabo sa Kapitolyo. Atong makita karon dinhi ang tanan gyud nga local government units nga component sa atong lalawigan tambong ni apil i-participate sa atong tabo sa Kapitolyo. Niya atong mga mag-uuma, niya sila nagdala sa ilahang mga produkto. Atong gidapit ang tanan nga mobisita mo diri kay atong ikapaniguro nga ang mga presyo dinhi nga ilang masinati way below sa uban nga mga dapit na nagbaligya og agri-fishery products ini karon sa ato ang dakbayan. Ikan kini sa matag lungsod niya ang mga delicacies nila, mga processed products, niya sa mga fishery products, natanan ang mga pagkaon delicacies atong mga kaigsoonang mag-uuma dito sa kalungsuran. Salamat po sa atong mga local chief executives, atong mga mayors, agriculture offices sa mga kalungsuran ug dakbayan sa ilang suporta nga niya agin sila. So makita ninyo ang lain-lain nga mga manindot kayo nga mga booth sa atong mga kalungsuran ani naka-display karon. So ako mensahe nga atong hangupon ang mga baligyaon sa atong mga mag-uumag mananagat para mabaligya ang ilang mga abot sa uma. Ila ra pong ibalik og palit sa mga gamit sa atong kaumahan sama sa bag-ong mga liso, abono ug ubang pang kagamitan sa pagpanguma. So, salamat kaayo. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. For product ni ASI Laboratories Incorporated, pwede ni isagol nimo sa usa ka backpack sprayer. Number 1, Lactoplant Biofertilizer. Foliar fertilizer, makapahatag ning pabuwak, patambok sa atong mga tagsa-tagsa nga ipangtanom. Sa lang, rice, corn, tanan high value crop. Pwede kay ni ang ato ang Lactoplant. Antika nga fungicide and bactericide. Mga fungus, bacterial leaf blight, maigo sa maong antika na to nga fungicide and bactericide. Icon, organic insecticide. Itong mga armyworm, katong mukut-kut sa to ang mga taong, mga balpaliya, natay organic nga insecticide ang Icon. Ay kalinte atong 3C sticker. Isagol na to tanan dire pangpadikit para di mawas out inig timpong tinguan. ATML, it's usara imong application, makasave ka sa imuhang kahago sa imong mamahan sa pagpamubo or pagpang-spray. Another product ni ASI Laboratories Incorporated, Gasa Soil Conditioner, Soil Ameliorant, registered as BOPS. Isagol nimo siya sa imuhang mga inorganic nga mga fertilizer. Mahurot ni sa usa ka hektarya, tulo kay nani per kilo. Tulo ka kilo, good for 1 hectare for rice. Isagol nimo sa mga inorganic nga 15% nga mga fertilizer, good na for hantod sa pagka-harvest. Gasa Soil Ameliorant. Noon nagbubuntis ang baboy ko, hindi ko ang isa ginagamitan ko Lactobit, ang isa wala. Yung isa sir na ginagamitan ko Lactobit, binigay niya ang anak 16. Ang isa 8 lang, walang Lactobit yun. Kaya meron akong commercial feeds pero linagyan ko kada kain ng baboy, lagyan ko ng Lactobit. I train dogs
Since 2010, I have been religiously using Lactovet, the product for their drinking. I can put it in their food. I just choose it's because you cannot give so much in a day. Immune system is better, so they don't get sick. After 3 days, you would see changes like poop will not be that smelly, and then their pee will also not stay that strong, and then their body smell is not that strong. I recommend it to my clients as a cleaning agent for their cages and for areas they poop and they pee. I also spray it on the area to prevent flies, to prevent smell, especially for indoor dogs. Indoor dogs have a problem with the couch, the smell of the area. So upon spraying Enzomo, all the smell's gone. Ginamit rin namin sa doon sa mga kanal, ng babuyan, kasi pawala yun sa mga baho. Ginamit rin namin doon sa vermicomposting, sa substrate para sa vermi-worm, para pagkain nila. Madali lang yung mabulok yung mga dahon at saka yung mga vermi-worm, ganado ang pagkain nila. Tumaba yung lupa namin. At saka marami yung maraming saha ng saging. Doon, hindi masyadong mataba. Every week, mag-spray ako ng lactoplant. At saka yung maliit pa ang puno, ma-sprayhan mo. Kaya bumilis ang tubo ng pananim. Ang bunga, sir, matamis na matamis. Lumaki kita, sir. Kasi noon masyadong tagtuyot. Kasi mahina ang ulan doon, saka yung irigasyon, mahina ang tubig. Tapos in-apply yung lactoplant doon, nakaani sila ng 140. Dati, yung isang ektarya, kumukuha lang po kami ng 80 kaban na palay. Tagtuyot pa noon. Tapos, yung nag-advance ang ripening ng ang maturing stage ng palay. Nag-advance siya ng 10 days. Yan na taka nga ang technician doon na ang kanilang yung kapit taniman nila hindi pa na-harvest. Yung in-applyan ng lactoplant, nag-advance talaga ng 10 days ang pag-ani noon. Mga 40% talaga ang nag-improve sa kanilang kita. Kasi pag gumagamit ka talaga ng mga chemical na abono, talagang mas mataas. Kasi samantala yung sa lactoplant, i-apply mo lang 3.6 liters naman yan. Ang price lang noon, mas katamtaman lang kaysa mga produkto na gamit ang komersyal na fertilizer. Sa isang spray load, ay 16 man lang natakip ng lactoplant ang kandon tinitimpla. Matagal na ginamit namin yung lactoplant. Ina-apply namin dito sa cacao farm namin. Sa lactoplant, mag-spray kami ng foliar spray. Ginamit ang lactoplant every 15 days. Kailangan musubol dayon. Nindot ang iyahan. At saka makatabang po sa pagpabuwak sa kakao. Gawa sa putas nga mo ang fertilize. Ang spray po sa lactoplant, tabang sa pagpabuwak sa kakao. Bago pa itong mga kakao namin, mga 1 year and 6 months. Pero meron ng maraming bulaklak. At saka meron na rin bunga na mga iilan. Kasi ang kakao, mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito,
posibleng wala ang mga bulaklak na ganun. Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman. Baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng lactobit. Oni ang lactobit, pagsugod na kung gamit ni ini, 2 weeks after, ni-increase ang production, ni-increase ang sizes sa mga itlog. Okay. O naana daghan nga large, extra large, jumbo, o gani pa, baguhay lang doon ay super jumbo. Wow. So, di na gyud ko mubulag ni ini. Kay mo ni hatag na kong inspirasyon mga padayon. Kay mutudyos na ning ako ng farm of at least 10 trays a day. More or less 300 eggs plus a day. Patronize lactobit para sa atong mga manukan. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parate, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon og antik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free ranging pa lang, gigamitan na naman Mayo ang ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot diri sa fight na mayo ang ilang ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Kumusta po ang buhay ninyo bilang magsasaka? Mabuti po yun, sir. Dahil sa tulong ng Econ at Lactoplan. Okay, mahirap ba? Mahirap. Mahirap ang buhay. Bakit po? Mahirap ang magsaka, sir. Huwag mo lang, wala kang pambili.
wala daw silang pambili minsan ng pagkain, ganun po ba? Noon. Noon. Pero ngayon, nagsaka na kami. So, ano po? Makarelate ko sa una ba? Sa una, lisod kayo ni. Noon daw sobrang hirap. Ngayon, nagsaka na kami. Ay, dati, hindi kayo nagsasaka? Hindi. Anong trabaho niyo noon? Carpenter. Ang asawa mo. So, mas maganda ngayon na nagsasaka kayo ng gulay. O, sa ngayon, sa tulong ng DE o sa yung produkto yung nakaraos kami. Yung Icon? At saka Lactoplant? Lactoplant. Nakaraos kami sa panginabuhi. Masaya kayo? Masaya. Dahil ang mga anak ko nakaraos kami sa ilang pag-aaral. Yung panganay ko graduate na karon sa kursong aviation tourism sa tulong lang ng aming pagtatanim ng talong. Dito po sir, nakaraos kami sa kahirapan. Kung walang Icon o Lactoplant, hindi kami makadami ng harvest. Salamat po sa Lactoplant o sa Icon. Ikaw mismo nagbebenta? Mayroon kaming isang motor, sir. Tapos ibibinta namin sa diretso na sa palengke. Yung mga nagtitinda sa palengke. Mayroon na kaming suki. Marami na kayong suki. Pinagkaguluhan ba yung talog mo? Kasi wala mang chemicals. Alam nila yon. Ang Lactoplant, nagtanim ko ng talong mga mga 1 to 45 days. Pag 45 days, dami na yung bulak. Marami na mga bulak at mga sanga. Pag desisyon ako nga sprayhan lang, nagamit ko ng Icon. Tapos pag tira ko ng Icon mga 2 weeks before sa pagka next sprayan ako. Pagkatapos mga up to mga 65 days. 65 days. Naka-harvest kami. Mga dami, merong harvest, nakakuha kami ng mga 30 kilos. Yung 65 days mula transplanting yon ng seedling? Mula paglipat tanim? Paglipat ayon. Pag abot na sa mga 70 days, abot na may 100 kilos, pero sa 1 week, kaduha kami mga harvest. Twice. Sa example, so 50 kilos. 100. 100. Oh. Ayun, pag abot na gyud sa mga 80 days, bisong kunhod, nahog na siya o kada Merkulis, Sabado, tag 70, 80. Permanente na anto nabot siya og 7 months. Hanggang 7 months na yan. Ito ang ginagamit ako. Kaya ang pag once na gani nga mubulak na gani siya, ma-apply naman ko ng Icon. Okay. Tapos ang iyang Icon, motira ko na mga
ano sagaran mga hapon di kumtira niyon. Mm. Pagka ugma bukas minus na yung mga white lice. Murag Nawawala yung mga white lice. Mga sagaran mga white lice. Oh, I see. Yeah, medyo ang iyapong dahon mo green. Magi-green. Okay. Pagkatapos, ayan, continue ng bula. Ito na, ang paborito ko yun. Lactoplan, Acon. Ito yung area ng production. Ngayon, yung Enzomo nga disinfectant. Ito yung machine namin for production. Ito naman, ready for 250 ml, sir. 250 ml. 3A sticker. Ayun, sticker natin. At saka, may bago na naman na-produce na Lactoplan. Yung foliar fertilizer. Bago to? Bago na, for printing na po yon. Labeling at printing. Saka, Ayan. Ito yung, yung insecticide, yung Icon. Ito ngayon yung lumalabas. Lumalabas. Si Lactoplant naman is already like about 20 years basically in the market. Even before the creation of the Organic Agriculture Act, gumagawa na po kami ng Lactoplant includes the one for the probiotic for animal nutrition. But specifically in relation with the Organic Agriculture Act, nagawa kasi yun 2010. But we were already manufacturing way back 2000. 2000. So 10 years ahead. Yes, ng Organic Agriculture Act. Okay. And then as we moved along, we created 3 other products. Yun si Antica, Icon 3SE. Ano naman, 2008. So still before the Organic Agriculture Act. Etong lahat. Okay. Ma'am, ang tanong ko, bakit ang aga nyo doon sa sabihin nating movement, even before sumikat siya. So andun kayo doon sa stage na ang hirap, no? You're introducing a product. Yes, wherein nobody wanted to shift. So it was basically an advocacy of my late father, the late Vice Governor Greg Sanchez. He was advocating the use of safe, non-toxic agriculture plus opposite of antibiotic. We were already promoting probiotics. So we were kind of the one introducing the microorganism to the system, whether it's for the human system or for plant or for animal consumption. So gradually it came into place na nag-shift na ang market, and we are also happy, I'm happy to note na after so many years, nagmulat na ang mata ng lahat ng public down to the use for agriculture, na dapat we are to go back to nature. And although this is like nature in a bottle, but this is how I think we can fix, we can condition back the land where we used to have dati na we used to have fertile land. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antica na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antica at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture,
at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. Kasama po natin si Sir Virgilio Katakis at saka syempre si Sir William Moyet. At andito po tayo sa Leyte. Sir, anong bayan po ito? Anong bayan ng Leyte ito? Mansalip, Matagob. Matagob. Matagob, o yan. Ito po yung palayan ni Sir Virgilio. Hanggang saan po yung palayan mo? Ilang hektarya po ito, Sir? 2 hectares. 2 hektarya, okay. Matagal na kayong gumagamit ng lactoplant? 3 beses pa, sir. Paano nyo nalaman paano nyo nakilala yung lactoplant? Paggamit ako primero, itong pagderby, may akong giginamit, okay naman siya. Nga, limsob po ng humay. Okay. May derby na sa DA. Oo. Doon nila na nakita yung lactoplant. Kung gamit sa humay ato? Bakit po? Na happy. Sa baha. Di hangin. Sa hangin. Okay. Pero naka-recover na ba? Okay, recover ang put kay kuha man siya tanan og 250 kabans. Yung panahon na yon, may hangin. Nung derby. Yung September 2023 nag-derby. Kasama si Sir Virgilio. May darating may narating na na hangin. Hangin-hangin. Malakas. Natumba yung yung mga palay. Pero humay tagas ang humay niya, happy. Tagas ang humay. Tangkad yung palay niya. Tagad. Yun ang na happy or na tumba. Pero naka-recover. Ilang gaano kalaki yung na-harvest mo na 250? Ilang hektarya yan? 2. Tag 125. 125 per hectare. Okay na yun. Sir, lapit ka, sir. Ang timbang bugat. Bugat? Bugat tungod sa lactoplant. Mabigat yung yung timbang ng per bags. Kasi ginagamit niya ng lactoplant. Okay. So mula nung nakita nyo sa derby, ito na ang ginamit ninyo? Oo. Nung nag-derby, lactoplant na lang ginagamit nyo? Oo. Hindi na kayo gumagamit ng iba? Dili, wala na. Lactoplant na lang gamit ako. Sir, paano ba ang paggamit ng lactoplant? Ano yung unang beses na gagamitin mo? Anong edad ng palay? Mga 20 days. 20 days. So ito pa Gagikan sa pagtanom. Ano, sir? From day after transplant, 20 days po. 20 days. Mag-spray siya. Yung unang spray. 20 days. 20 days. 35 days. 35. At saka ngayon. Sa ngayon. Ngayon ay ilang days na to? 45. 10 days. Every 10 days. Mag-spray siya mga next week. Para mahimsog yung yung para palay. malaki. Malaki yung bute na ganun. Ang punuan po, maundan. Para may laman yung katong maglaman. Maglaman. Para maglaman siya. Okay. So loyal user ka pala ng lactoplant. Opo. Nakagamit mo katong pagdiri maayo. Mayong resulta. Mabuti yung yung Maganda. experience niya, maganda yung experience niya pag derby yung lactoplant yung ginagamit. Limsog ang humay. Limsog daw ang humay. Malusog yung humay. Yung palay, malusog yung palay. Dungan po siya guswak. Dungan. Dungan. Nagpantay yung yung pag niya, pagtaba niya, pantay. Okay. Katipid-tipid sa mga fertilizer. Nakakatipid. Katipid. Kay lactoplant kuan man kining murag daang fertilizer. Kanang kuan ba kanang patubo gyud. Patubo. Pataba gyud siya. Pataba. Naka-save siya, nakatipid siya sa nagamit siyang lactoplant. Inya patambok yun or pangpataba yun sa lactoplant, lactoplant sa palay. Daghang klase-klase lagi mga organic igamit. Niya, lactoplant igamit ako. Sus pagkuan na. Mo may nakadaog ako. Doon sila sa sa Tacloban City pinatawag sila para for awarding. Siya yung nanalo. Kayong nanalo. Yung lactoplant. Kayong nanalo. Dito nanalo mi. Sa Tacloban ay buong region yun. Buong region na yun. Pinatawag sila. Ganda yung palay mo, kuya. Maganda.
Okay. Sir, maraming salamat po ha. Opo. Opo. Sir, ayan ha. Sabi mo, dahil may bigay ang DAO wala, loyal ka sa Lactoplant. Opo. At sa produkto ng asil. Ngayon, si Sir William bibigyan ka. Yan, ito po. Lactoplant. Yan. Ito, una, yung kalo. Ayan. Ano po sir, bibigyan mo? Ito, yung para pang stem borer. Ito yung icon. Icon. Ginagamit nyo rin to? Opo. Ito yung fungicide and bactericide, pang tungro. Yung antika. Ito, antika. Sir, kaya mo pa? Mura na ba nagsuka? Ayan, antika. At saka? Yung sticker, sir. Yung sticker. Importante to. Para hindi ma-wash. Hindi ma-wash yung ini-spray natin sa mga foliar, yung mga fertilizer. May na-sticker kayo bomba. Kaugas dahon, di lagi matangtang. So, aabot na to, kulang pa. Kulang. Kailangan ng DE. Kailangan ng support ng DE. Okay. Sige sir, maraming salamat po. Okay, so si Jay may problema siya. Sa mais talaga, sir. Ilang buwan na itong mais, Jay? Isang buwan na kalahati. 45 days. Magbubunga na pa? Hindi pa? Magbabanay na po. Bubuntis na. Tita, try mo yung yung icon, yung insecticide natin. Kailan nag-umpisa yung infestation? Maliit pa. Anong maliit pa? Medyo Ano sir yung konti lang yung ano yung uod na kumakain sa kanya? Ayan. Ito. Confirm armyworm. Itong icon, insecticide, tatlong takip, 16 liters, isang backpack spray. Tapos ihalo niya yung tatlong takip din na fungicide and bactericide. Fungicide, antika. Okay, tatlong takip din na antika. Tatlong takip din dito. Tapos yung sticker, natin, isa lang. Kasi halo-halo na sila. Isahin mo yung spray dito. Okay. Tapos, 3 araw, from tira ka ngayon, bukas, ano ba yan? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday tira ka agad. Pangatlong araw. Pangatlong araw. Kasi nandito na yung nandito na yung sakit, nandito na yung worm. Bumbuhan natin. Malala na. Para pag wala pa, hindi pa na mamatay pag first natin tinira, pag pangalawang tira natin, maubos na ito lahat na okay. Sige, bigyan ka namin ito at saka yung antika natin nga fungicide and bactericide at yung sticker na Trace A. Tapos may pa kami, pagkatapos ng 3 tira mo sa straight 3 every 3 days tira, 3 na, katatlo ka na nagtira, lagyan mo ng yung foliar natin, yung Lactoplant. Pang-apat na, silbi pang-apat na tira. Para mag-diretso bunga na. Para diretso na. Ngayon, ang i-treat natin, yung sakit na nandito. Una, yung insecticide at saka yung fungicide. Pag tapos ng 3 araw tira na naman, pangatlong tira na muna, pang-apat yung Lactoplant na. Lactoplant. Para pang buswak na yon sa sa ang dosage ng Lactoplant. Ganun din po. Tatlong takip din po sa isang kwan. Tapos lagyan mo na din yung Lactoplant ng Trace A. Lagyan din ng Trace A. Salamat. Sige. Salamat kaya sir. Maraming salamat Jay ha. Maraming salamat Jay. Punta ka lang. Contrary to what they used to know na pag mag-organic ka, liliit yung harvest mo. But we have, over the years, we have proven the efficacy of using straight organic, yet the harvest is parang yun din. So protected siya from soil conditioning to
fertilizers, we have organic fungicide, insect control, and at the same time sticker, and also for post-harvest application. So Ayan. covered ho siya whole organic farming cycle. Iyan ang maganda, ma'am, yung na-mention mo na pati post-harvest. No? Opo, oo. Kasi kalimitan ng problema ng ating farmers ay yung post-harvest. Marami silang ginagamit na mga inputs as far as growing the plants, no? Pero pagdating doon sa post-harvest, parang neglected. Hindi nila alam na mayroon palang tamang proseso doon. And nakakagulat True. na yung produkto nyo, the lacto plant. Lacto plant, at the same time, Antica is an And organic Antica? fungicide wherein it's extracted from papaya, so there's no way that it will have chemical residues pag spray mo na fruit na. So it will in a way protect from the site all the way down to the market na hindi siya fungal infection. Ibig sabihin, even na-harvest mo na siya continuously, pwede mong gamitin yung produkto to retain yung quality and to protect from the fungal the infection harvest. kasi natanggal na siya from the plant, so mas susceptible na siya in transit. So that's why minsan pag farmer nasa tuktok ng bundok, pagdating ng kamatis doon nalata na kasi nga it has degradation over time. So in a way, Antica, our organic fungicide, prevents it, at the same time safe siya sa tao kasi it's extract from papaya. So yun yung difference, kasi yung mga fungicides na inorganic ay merong tinatawag na withdrawal time na kailangan hindi na sila pwedeng gumamit. Yun kung sumusunod yung farmer. True. Kung hindi sumusunod yung farmer, kahit na ready to harvest yan, a-applyan pa rin niya. So yun ang kagandahan nito, kasi safe kahit na time to harvest or even na-harvest na siya in transient, yung produce ay pwedeng gamitin. Correct. And minsan nga, yung mga farmers, kung alam nila anong tinitira nila sa mga harvest nila, hindi sila kumakain dyan. Meron silang ibang may para sa sarili kanila. Sila. At iba yung para benta. So, we can probably do away with that. At the same time, have the protection and the freshness until the market. Ang habol namin ngayon, dahil sa panahon na ganito, mainit, biglang umulan, doon na lang kami sa quality titira. Dahil si Antica ang nagbigay ng ang quality the best. na, Okay. Sabi mo nga, ang tawag sa inyo ay ikaw ay Mango isang producer, ang tawag mango sa- producer. Oo. Ang ibig sabihin po ng mango producer ay sila yung nangungontrata sa mga farms, mga farm owners, para sila yung magpabunga. Yes, yun. Ang issue nila is masyadong toxic yung mga Yung inputs, chemicals, at saka yung pati yung kahit yung mga manok na nandyan, dapat ihiwalay sila during sa mag-spray. So naghanap-hanap ako ng mga inputs na organic kasi Tuburan is into organic din kasi. So yun, nakita ko Kaya naghanap. naghanap Kaya mo nakita ako. Nakita ko si Antica sa online. Antica. Galing pa sa ito. Nakita Yan. niya si Antica online. Online. Tas galing sa ang supplier ko, ang seller ko nun sa online galing sa Mindanao. Mindanao? Oo, Mindanao. Pero Okay. talagang na-convince kasi binasa ko muna, tapos binigyan niya ako ng research ni ma'am. Ni Ma'am Yung Gigi. research, research niya Ni na. Ma'am Gigi Sanchez, ang owner po ng produkto. So, binigyan niya ako nung result, tapos yung laboratory, lahat ng analysis, tapos kinumpare nila kasi doon sa top of the line na kasi semi-synthetic yata doon, sabi nila, na fungicide. Kinumpare niya, yun yung comparison niya sa laboratory analysis niya, which is, convinced ako doon kasi user ako noon kahit sobrang mahal. Kaya Gaano kamahal yan? siguro ang price nito is almost times 4 na yata ngayon. Times 4? Oo. Ngayon sa existing. Oo. So, tinry ko nga na naman siya. Mayroon kami isang area na doon sa pinakamalayong area namin dito sa Tuburan, sa bukid 'yun. Na kami lang nakaproduce ng ganung quality ng mango. Kaganda. Export quality yung na-produce namin. Yung buyer ko nga na taga Cebu City, sabi niya, for the past months na bumibili sila ng mga
mangoes around Cebu. Yun yung pinakamagandang Yung sayo. quality na ako. So, tinanong niya ako, sabi ko, inintroduce ko nga ito sa kanila. Sa kanya? Oo. Sabi ko, bakit daw hindi ako gumamit ng yung mahal na product na sikat sa mango industry. Nag-focus ako talaga nung area na yun. Ito talaga lang pinagamit na fungicide ko. Na fungicide. Ito lang kasi tinitingnan ko yung para ma-compare mo. Oo. Maganda talaga. Maganda yung kinalabasan ba. So, nabenta ko yun ng medyo higher than sa normal na price ng market ng time na yun. So, yung fruit, mas mahal. Oo, makabenta ka kasi ng mango pagka maganda yung quality mo. Kasi sa mango industry kasi dito natin sa Cebu, mababa na yung bilihan nila sa galing sa amin. Kasi yung sabi nila, merong marami daw na galing sa harvest sa ibang lugar. Mindanao, usually Negros, na mura lang kasi mura ang production nila doon. Pwede mo nga itong anuhin sa kamay mo kahit pure. Hawakan. Oo. Unlike dun sa ibang mga synthetic. Makati. But ang lesson dito ay meron ka ngayong alternative na gamot na effective. Saka safe. Safe pa siya. Mas mura. Oo. Ma'am Gigi, isa pang advantage ng produkto mo ay it's a gawang Pilipino. Opo, 100%? 100% Filipino, and I am proud to say na na-awardan din kami dati as by the former President GMA. Okay. Kasi siya po ang nag-initiate ng Organic Agriculture Act. So I was lucky to be one of the recipients of those 100% locally produced organic fungicides. So ibig sabihin ba nito, hindi tayo kakabahan na baka maubusan ng stocks kung magkagera man hindi somewhere? Hindi. We have the capability to even duplicate the facility we have right now. One facility in Luzon and another in Mindanao. So there's no fear na mauubusan ng stocks. Siguro yung ma'am, yung late father ninyo, si former Vice Governor Greg Sanchez. Greg Sanchez, na-envision ba niya na kahit na this far yung napuntahan ng produkto niya? You see, I believe so, because way back 1999, we had this Pagpalambo Foundation. It's a livelihood training foundation wherein we were slowly telling the farmers to limit, if not use antibiotics or any chemicals to that effect. But like dati kasi wala pang masyadong maraming information about it, that it is possible. But time has changed, and there is pala that we can actually put nature in a bottle. Yeah. So nung araw din, yung mga limitations ng organic fertilizers or organic inputs, may notion na kailangan madami yung gagamitin mo. So parang... Or kailangan ang amoy kailangan nakakaubo or nakakasira ng balat, di ba? Dati, that was the notion of the farmers na effective only if it is itchy or it masakit sa mata mo. But this one, our products can even be if accidentally you pour it in your skin, hindi siya nakakapaso or nakakasira ng skin. And if so accidentally, kung meron talagang makainom, hindi siya nakakamatay. Yung iba, sabi nila, kailangan ang dami-dami mong kailangan ilagay, ganyan. So, pag kino-compute mo, mabigat din in terms of cost kasi ang dami-dami. But yung product ninyo proves na hindi kailangan ganon, no? Na yung inyong protocol hindi ganon kadami yung applications sa kailangan gawin para maging productive yung, let's say, palay. Ang dosage naman po natin is 1 liter per hectare application. Per application. So it's very affordable, and we have proven in so many areas na meron tayong proofs na it has been able to increase yield. Okay, Sir Elmer, ano po yung buong pangalan niya? Elmer po. Elmer Butilla. Butilla? Oo. At andito pa rin tayo sa bayan ng Tuburan. Tuburan, Opo. okay.
So, kayo po ay ang farm manager dito sa Sanchez Farm. Sanchez Farm. Sanchez Farm. Kina Ma'am Gigi ito. So, Kay Ma'am yung Gigi. isang produkto nila na ang tawag sa kanya ay Grego. Grego Grow. Grego Yung Grow. Yung brand. Yung brand nila Ma'am Oo, Gigi. Ano yun? Basically, itong Burmi. Burmi. Okay. A compost derived gikan mula sa Burmi. As a private sector, sila po ang nauna na mag-Burmi. Bago pa nauso yung mga LGU mag-Burmi, matagal na silang nag-Burmi. Yan. Yung Burmi compost natin, sinasabi na yung compost is mababa yung percentage ng ating NPK. Mababa yung compost. But kung dadaan yan sa Burmi worms, parang dumubli yung percentage ng NPK na lumalabas as compost. So, Burmi compost natin na dumudubli yung percentage ng anumang elements ang meron sa compost natin. Pangalawa, yung Burmi compost is a natural fertilizer. Hindi yan nakakasira, hindi yan nakakasunog ng kahit anong klaseng buto na ilalagay natin. Kahit So, direkta kahit pa. na masobrahan mo pa yung kahit basal mo, masobra. walang problema. Maganda kung sumusobra kasi mas marami. Mas what we call this, lower in percentage in terms of NPK ang so mas marami. You will get more NPK. More NPK if there are a lot of organic which we'll have to put it on. All right. Anyway, no kuan man siya. Wala tayong overdose. At saka iba ang experience ko at saka sa mga bumibili ng mga produkto natin na organic and pots. Sabi nila mas masarap. May mga customer kami na nag-aabang kung kailan kami nag-harvest. Sabi niya, bili ko ng talong niyo kahit 2 kilo. Marami naman sa market. Iba ang lasa. Ibang lasa. Kaysa itong pure organic, malambot at saka juicy. Yung mga natin, yung mga cucumber natin, juicy at malambot. Iba yung chemical fertilizer ang ginagamit mo. Ma'am Gigi, I understand na dito sa farm ninyo, 'di ba, ginagawa nyo dito yung mga trainings for livelihood na inumpisahan ng father ninyo, si Vice Governor Greg Sanchez. Sir Buds, ito kasing farm na to, this is where we conduct livelihood training. Kaya nga, this is called Gabay sa Panginabuhi Livelihood Training Center. Naumpisahan niya ito way back when he was still Vice Governor. This is to train yung mga gustong babuyan, gustong gulayan, and to train them properly and inculcate agriculture concept to them. So, ito yung guide nila for livelihood. Yes, and towards having it to become 100% organic. Like right now, I am continuing that legacy that is left by my father. Ma'am, ano po ang mensahe niyo sa audience natin na from early advocacy, na ang aga-aga advocacy ngayon ay talagang napapanahon na kailangan ng mga tao? We waited for like 20 years for this. Meron ng time na gusto ko na sanang, benta ko na lang itong company na to. Really, we went to that extent. But fortunately, we decided not to. And hanggang ngayon, at least we are serving now what our advocacy was way back 20 years ago. So meron talaga, it is now possible to come up with 100% organically grown produce. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw halang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok,
unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw, ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopuffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit jud ko religiously sa Lactopuffy. Niya, 3 times a day. Niya, after 2 weeks yun, nakita jud na ko ang dako jud siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatud-an jud nako nga tinuod jud siya nga naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop ko inom og tambal, and I just used Lactopuffy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa feeling. Mo na moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So, ang diagnosis ng doctor was, i-operate ko, diha-diha dayon, pagkatong nadala ko hospital. Pero wala dyan na ko nagihimo. Nangita ko laing paagi. Ngunit siya nga na, abot dyan ko nga, nangita ko, nga nakadungog naman ko, na may istoryadaan nga, nagingon nga, ang Lactopuffy, siya, miracle drink siya in a way, kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente na na siya sakit niya iyang giimnom. So ako gid siya ni-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para ma-totally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Nya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lactopuffy. Religiously gid nga nagainom. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you local and national issues across the land, reaching all button cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band, El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.